Naisip mo na ba kung bakit napakaraming klase ng sasakyan? Bakit hindi na lang iisang uri ng sasakyan ang ginagamit nating lahat? Bakit kaya may mga taong bumibili ng sedan habang yung iba naman ay pick-up or van? Simple lang, dahil ang bawat sasakyan ay merong purpose. Ang sedan ay komportable at matipid na sasakyan para sa pang-araw-araw mo. Ang sedan ay kayang magsakay ng 4 hanggang sa 5 tao, pero nakakapagbigay pa rin ito ng magandang takbo at fuel efficiency. Ang sedan ay bagay sa mga empleyado sa opisina, maliliit na pamilya, mahabang biyahe sa highway, at sa mga taong inuuna ang kaginhawaan at tipid sa gas. Guys, kung meron advantage ang sedan, syempre di mawawala ang disadvantage, no? So, ang mga disadvantage nito, una, mababa ang ground clearance. So, hindi to pwede sa mga lugar na medyo bahain o merong mabababang baha tuwing umuulan. Pangalawa, guys, hindi rin to pwede sa mga merong malalaking pamilya or like 7 to 8 person sa isang pamilya. So, hindi to pwede sa malalaki. And guys, pangatlo, hindi rin to pwede sa mga tao na gusto is pangkarera na dahil meron lang tong mababang engine. Ang sedan ay parang business suit. Malinis tignan, praktikal, at perpekto para sa pang-araw-araw na responsibilidad. Dito naman tayo sa hatchback. Ito naman ay praktikal na sasakyan para sa pagmamaneho mo sa mga cities. Pinagsama-sama ng hatchback ang compact na laki ng isang maliit na sasakyan at ang pagiging flexible ng isang mini cargo vehicle. Bagay ang hatchback pang estudyante, pang young professionals, pang city drivers, at maliliit na pamilya. Ito ang mga advantages. Madaling iparada, flexible ang cargo space, matipid sa gasolina at mas abot kaya ang maintenance. Ito ang mga disadvantages. Maliit ang space at hindi gaanong angkop sa mga lubak or magaspang na daan. Ang hatchback ay parang Swiss Army knife. Maliit pero maraming kayang gawin. Let's move forward to this crossover. Pagsamahin natin ang pagiging praktikal, kaginhawaan, at versatility. Ang crossover ay pinagsamang komportableng pagmamaneho ng sedan, mataas na upuan, at malaking cargo space ng SUV. Ang crossover ay para sa mga lumalaking pamilya, mahilig sa road trips, dumadaan sa mga kalsadang merong mababang baha, at sa mga taong gusto magkaroon ng sasakyan na kayang gawin ng lahat. Ang mga advantages ng crossover, meron tong mataas na ground clearance, spacious, magandang visibility sa kalsada, at angkop sa iba't ibang sitwasyon. Ito naman ang mga disadvantages ng crossover. Mas mahal sa sedan at karaniwan mas malakas sa gasolina. Ang crossover ay pwedeng gamitin sa kahit anumang sitwasyon, kahit hindi ito ang pinakamahusay sa isang bagay. Dumako naman tayo sa pickup truck. Ang pickup truck ay ang pagdadala ng mga mabibigat na karga at magharap sa mga mahihirap na sitwasyon. At ang pickup ay ginawa para sa tibay at para sa mabibigat na trabaho. Ang pickup truck ay para sa mga negosyante, magsasaka, construction worker, outdoor enthusiast, at para sa mga madalas magdala ng kagamitan. Ang mga advantages naman ng pickup truck ay mataas ang cargo capacity, malakas humila ng trailer o mabibigat na karga, mataas ang ground clearance, matibay at pangmatagalan. Ang mga disadvantages naman nitong pickup truck ay mas malaki, kaya ang hirap iparada, mas matagtag ang biyahe, at mas makonsumo sa gasolina. In short, ang pickup ay parang isang manggagawa o parang ako, malakas, maasahan at laging handa para sa mga mabibigat na trabaho. At panghuli, dito naman tayo sa van. Naghahatid dito ng maraming tao at malalaking kargamento. At ang van ay para sa pinakamalaking espasyo. Ang van ay para sa mga malalaking pamilya, transport business, delivery services, tourism operators, paaralan at kumpanya. Ang mga advantages naman nito, maraming maupuan, komportable, napakalaking cargo space, at mainam sa negosyo. Ang disadvantages naman nitong van natin is dahil nga malaki siya, no, napakahirap o mas napakahirap niya iparada and mas magastos sa gasolina at hindi sporty yung handling. Ang van ay parang kapatid ng bus. Kayang maghatid ng maraming tao at kayang gamitin ng mas mahusay. Laging tatandaan, ang bawat sasakyan ay may purpose. Sedan, kaginhawaan at tipid na gasolina. Hatchback,
Practical para sa pagmamaneho sa cities. Crossover, sasakyang pampamilya na kayang gawin ng lahat. Pickup, para sa mga mabibigat na trabaho. At van, para sa pinakamalaking kapasidad para sa mga tao at kargamento. Kung hindi issue ang budget, ano ang pipiliin mo? Sedan, hatchback, crossover, pickup, at van? Please comment below kung bakit yun ang pipiliin mo. David from Manila Auto Display, and please subscribe our YouTube channel. Please visit us located at 29A San Rafael, Barangay Capitolio, Pasig City. See you, my friends!